Kumusta mga kasaliksik? Tahimik na ngunit matatag na umakto ang Turkey sa mga unang buwan ng taong 2025. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Recep Tayyip Erdogan, unti-unting isinakatuparan ng Ankara ang isa sa mga pinakamatapang na hakbang sa kasaysayan ng kanyang ugnayang panlabas, ang posibilidad ng pagpapadala ng tropang Turkish sa teritoryo ng Ukraine. Hindi ito isang desisyong ipinahayag agad sa mundo. Sa halip, sinimulan ito sa mga pribadong pulong. Una kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky at sumunod kay Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. Magkahiwalay ang mga pagpupulong, ngunit iisa ang mensahe. Handang tumulong ang Turkey, hindi lamang sa pamamagitan ng diplomasya, kundi maging sa konkretong presensyang militar. Sa kabila ng kawalan ng mga leaked documents o opisyal na anunsyo noon, nagsimulang umugong ang balita sa Turkish media na may inihahandang plano ang Ankara, na labis na ikinagulat ng mga kanluraning bansa. Paglipas ng ilang linggo, ang mga bulong-bulungan ay unti-unting binigyang linaw. Noong ika-7 ng Marso, sa isang summit na pinangungunahan ng European Union, tuluyang binasag ni Erdogan ang katahimikan. Sa harap ng mga leader ng Europa, malinaw ang kanyang paninindigan. Hindi maaaring isantabi ang Turkey sa usaping pansiguridad. Ayon sa kanya, kung muling bubuuin ang security architecture ng Europa, ang Turkey ay nararapat na maging bahagi ng bawat hakbang. Hindi ito simpleng pahayag lamang, kundi isang direktang hamon sa mga tradisyonal na lider ng rehiyong matagal nang tumutukoy kung sino ang dapat makialam at kung sino ang dapat sumunod. Kasabay ng patuloy na pagbabago sa dynamics ng kapangyarihan sa rehiyon, isang makasaysayang pagpupulong ang isinagawa sa Paris. 34 na military chiefs mula sa mga bansang miyembro ng NATO, European Union at maging sa mga kasosyo sa rehiyon tulad ng Japan at Australia ang dumalo. Sa kabila ng notable na kawalan ng Estados Unidos, hindi nagpahuli ang Turkey. Ang Chief of General Staff nitong si Metin Gerak ay dumalo sa pulong, hindi bilang tagapakinig lamang, kundi bilang aktibong kalahok. Sa pagpupulong ding iyon, lumitaw ang mas malinaw na pagtalakay tungkol sa posibilidad ng troop deployment ng Turkey sa Ukraine. Ang dating bulong ay unti-unting naging plano. At ang plano ay hindi na lamang usaping diplomatiko, kundi militar. Ngunit sa kabila ng mga pabago-bagong ulat, malinaw ang posisyon ng Ankara. Hindi sila kikilos hanggat walang tigil putukan. Ayon sa mga opisyal na pahayag at mga ulat mula sa Turkish Defense Ministry, ang sinumang tropang ipadadala ay hindi combat troops sa simula kundi mga non-combatant units lamang. Ito ay maaaring mga tagapagsubaybay, observers o peace monitors, mga presensyang ang layunin ay mapanatili ang kaayusan sa panahon ng ceasefire. Ipinapakita ng hakbang na ito na ang Turkey ay hindi naghahangad ng giyera, kundi ng matibay na papel sa pagpapanatili ng kapayapaan. Mas naging malinaw pa ang tunay na intensyon ng Turkey nang igiit nito na hindi ito papayag na makasama lamang bilang tagasunod. Sa halip, nais nitong ituring bilang kapantay ng mga pangunahing bansa pagdating sa pagbalangkas at pagpapatupad ng mga plano ukol sa seguridad. Ang kanilang posisyon ay hindi na nakapwesto sa gilid kundi sa mismong gitna ng usapin. Ayaw ng Ankara na ulitin ang mga nakaraan kung saan ito'y napag-iiwanan ng mga desisyon ng NATO o European powers. Sa mga galaw nitong tila tahimik ngunit maingat na isinagawa, malinaw na ipinapakita ng Turkey na isa na itong puwersang dapat seryosohin, hindi lamang bilang miyembro ng NATO, kundi bilang independiyenteng aktor na may sariling direksyon at kapangyarihan.
Habang patuloy na umuugong ang balita ukol sa posibleng pagpapadala ng Turkey ng mga tropa sa Ukraine, lalong lumalalim ang pagkabahala sa hanay ng mga kasapi ng North Atlantic Treaty Organization. Hindi dahil sa mismong ideya ng peacekeeping ang dahilan ng pagkabigla, kundi ang paraan kung paanong isinagawa ng Ankara ang mga hakbang nito. Hindi idinaan sa Brussels, hindi rin sa Washington, at lalong hindi isinangguni sa mga matagal ng proseso ng alliance. Sa halip, isang biglaang hakbang ang ginawa ng Turkey. Isang unilateral na pagkilos na tila ba ipinapakita sa mundo na hindi na ito magpapasakop sa dikta ng mas malalaking miyembro. Ang resulta, isang alliance na nabigla, nagtataka, at nabahala sa isang miyembrong tila naghahangad na lumihis sa tradisyonal na landas ng pagkakaisa. Dahil dito, muling nabuhay ang mga dating tanong tungkol sa pagiging bahagi ng Turkey sa NATO. Hindi ito ang unang pagkakataon na nasalang sa diskusyon ang papel ng Ankara sa alliance, ngunit sa pagkakataong ito, mas matindi ang tono. May mga komentaristang tahasang nananawagan na pag-isipan na ang posibilidad ng pag-aalis sa Turkey sa NATO. Ang kanilang mga argumento, paiba-ibang posisyon ng Turkey sa mga isyung pandaigdig, masyadong malapit na ugnayan nito sa Russia, at ang tila patuloy na pagkilos na salungat sa mga pinagkasunduan ng alliance. Sa konteksto ng kasalukuyang krisis sa Ukraine, ang unilateral move ng Turkey ay hindi lamang usapin ng diskarte, ito ay malinaw na paghamon sa prinsipyo ng kolektibong pagkilos na siyang pundasyon ng NATO. Sa kabilang panig ng entablado, hindi rin nagkulang ang Russia sa pagtugon. Sa mata ng Moscow, ang anumang dayuhang tropa sa Ukraine, lalo na mula sa Europa, ay itinuturing na lehitimong target. At kung tuluyang tumuloy ang Turkey sa pagpapadala ng peacekeepers, hindi malayong tratuhin din ito ng Russia bilang pananakop sa halip na tulong. Ang masaklap, kahit pa non-combatant units ang ipadala ng Turkey, wala pa ring kasiguraduhang igagalang ito ng Russia bilang neutral. Sa halip, posibleng lumala pa ang tensyon at mailagay sa panganib ang mga Turkish troops sa aktwal na labanan. Sa ganitong senaryo, mawawalan ng saysay ang layuning pakapayapaan ng Ankara at sa halip ay mauuwi sa mas malalim na alitan. Ang isa pang mahalagang epekto ng planong ito ay ang pagkawala ng papel ng Turkey bilang tagapamagitan. Sa nakaraang mga taon, kinilala ang Ankara bilang tulay sa pagitan ng East at West, isang bansang may kakayahang makipag-usap sa magkabilang panig at magtaguyod ng diplomasya sa halip na sigalot. Ngunit sa sandaling umapak ang mga sundalong Turkish sa lupa ng Ukraine, tuluyan ng mabubura ang imaheng iyon. Sa halip na maging neutral na mediator, magiging aktibong kalahok na ito sa isang digmaan na matagal na nitong pilit iniiwasan. At kung sakaling matuloy ang planong ito, mawawala na ang posisyon nitong bridge builder na siyang naging batayan ng respeto mula sa parehong Moscow at Kiev. Bukod pa sa implikasyong geopolitikal, lumalawak din ang bitak sa loob ng Europa mismo. Hindi lahat ng bansa ay sang-ayon sa ideya ng troop deployments sa Ukraine. Ang Germany, Spain at Italy ay pawang naghayag ng pag-aalinlangan kung hindi man tahasang pagtutol. Ang mga ito ay nag-aalala sa posibilidad ng eskalasyon ng tensyon, gayon din sa panloob na epekto sa kanilang sariling mga politika at ekonomiya. At ngayong tila gustong pumasok ng Turkey sa eksena nang walang pahintulot o koordinasyon, mas lalong lumalim ang distansya nito sa mga bansang Europeo. Ang resulta ay hindi lamang tensyon sa pagitan ng NATO at Turkey, kundi pati na rin sa loob ng mismong Europa. Isang pagkakawatak-watak na maaaring samantalahin ng mga karibal ng rehiyon.
Habang unti-unting umuusad ang posibilidad ng troop deployment ng Turkey sa Ukraine, kasabay nito ang papalapit na panganib sa loob ng sariling bakuran ng Ankara. Isa sa pinakamabigat na banta ay ang posibilidad ng krisis sa enerhiya at pagtaas ng inflation, lalo na kung magdesisyon ang Russia na putulin ang pag-export ng fossil fuels patungo sa Turkey. Sa kasalukuyang estruktura ng ekonomiya ng bansa, higit 37 bilyong dolyar ang halaga ng fossil fuel imports nito mula sa Moscow. Isang halaga na hindi basta-basta mapapalitan ng ibang alternatibo sa panandalian. Kung sakaling alisin ng Russia ang supply, mabilis itong magdudulot ng destabilization sa presyo ng enerhiya na tiyak na magpapalala sa inflation, magpapahina sa purchasing power ng mga mamamayan at tuluyang magpapatigil sa pagbangon ng ekonomiya matapos ang mga naunang krisis. Sa ganitong klasing banta, hindi maiiwasan ang banggaan sa loob ng Turkey mismo, habang ang mga makabansang grupo ay ipinagdiriwang ang anilay bagong panahon ng tapang at pagpapakita ng lakas sa entablado ng mundo. Ibang sali naman ng realidad ang kinakaharap ng mga negosyante, mga economic advisors at sektor ng negosyo. Para sa kanila, ang anumang aksyong magdudulot ng iritasyon sa Russia ay isang napakalaking panganib, hindi lamang sa pandaigdigang ugnayan kundi sa mismong kabuhayan ng ordinaryong Turkish citizens. Ang kanilang pangamba ay hindi emosyonal kundi kalkulado, batay sa datos sa presyo ng krudo at sa daloy ng enerhiya. Kung patuloy na ipagwawalang bahala ang mga boses na ito, maaaring lumala ang tensyon sa loob ng gobyerno at lipunan na maaaring humantong sa mas malalim na krisis pampolitika. Ngunit sa kabila ng lahat ng panganib, may isa ring mahalagang posibilidad na hindi maaaring isantabi: ang pagkakataon para sa Turkey na maging tinatawag na kingmaker sa bagong pandaigdigang kaayusan. Sa panahon kung saan ang mga tradisyonal na superpowers ay tila abala sa sarili nilang mga krisis, lumilitaw ang mga mid-sized powers na may sapat na kapasidad at tapang upang punan ang lumalaking agwat. Kung magtagumpay ang Turkey sa layunin nitong maging aktibong tagapamayapa sa Ukraine, hindi lamang ito makakakuha ng bagong respeto mula sa mga pangunahing bansa. Maibabalik din nito ang dati nang lumalabnaw na impluwensya nito sa rehiyong Black Sea at maging sa buong Eurasia. Ang hakbang na ito ay maaari ring magbago ng pananaw ng mundo pagdating sa kapangyarihang pandaigdig. Sa mahabang panahon, namayani ang ideya na ang mga superpowers lamang tulad ng Estados Unidos, Russia o China ang may tunay na kakayahang humubog sa kapalaran ng mga digmaan at kapayapaan. Ngunit kung ang isang mid-sized power tulad ng Turkey ay magtagumpay sa tungkulin nitong magpatatag ng ceasefire at magpamalas ng aktibong papel sa seguridad ng rehiyon, maaari nitong sirain ang nakagawiang pananaw. Ang mensahe ay magiging malinaw. Hindi na lamang ito tungkol sa laki ng ekonomiya o bilang ng sandata, kundi sa kagustuhang gumanap ng responsableng papel sa mundo. Kahit pa nananatiling freeze ang membership bid ng Turkey sa European Union, kapansin-pansin ang pagbabago ng tono ng ilang European leaders. Hindi man ito tinatanggap bilang miyembro ng Unyon, kinikilala naman ito bilang isang mahalagang piraso sa estratehikong puzzle ng rehiyonal na seguridad. Sa harap ng lumalabong papel ng Estados Unidos sa mga pansiguridad na usapin sa Europa, mas lalong humahalaga ang mga bansang handang umakto. At ang Turkey, sa kabila ng kontrobersya, ay unti-unting nagiging sentro ng mga diskusyong ito. Sa panahong ang Europa ay nangangapa sa gitna ng mga pagbabago, ang Ankara ay tila nakahandang lumundag, pataas man o patibong panahon lamang ang makapagsasabi.